Gemini, welcome back to my channel. Kamusta po? Kung ngayon ka lang po nakabisita sa aking channel, ay hello din sa iyo. Ako si Beth, isang intuitive reader at isang empath. Ang reading po natin ngayon ay para po ngayong mid-month ng August. General reading po ito, kaya hindi po ito maaaring mag-resonate sa inyong lahat dahil magkaiba-iba po ang ating mga sitwasyon at mga experiences sa buhay. Pakinggan lamang po ang mga magagandang sitwasyon at sana po ay makapulot po kayo ng magandang gabay para po sa sitwasyon ng iba sa inyo or para po sa inyong sitwasyon. Dito po sa apat na unang card ninyo ay ikaw po itong Knight of Cups na unti-unti na lumalapit sa past person. Kaso may nakaharang po na Ten of Swords sa gitna. Ang third tarot deck natin ay nagre-represent iyan tungkol sa past person. Pwedeng kababata, kaibigan, o dating mga kakilala, at pwedeng asawa, family, mga anak, or asawa at mga anak. Depende po sa inyong mga sitwasyon. So, unahin po natin ang sitwasyon tungkol po sa may mga family. Para po sa may family, feeling ko ay gusto mo mag-reach out sa mahal mo sa buhay. Feeling ko ay may nangyari po na hiwalayan sa pamagitan po ng family na sa pamamagitan po ng hindi maayos at magandang paraan or proseso. Siguro ay namimiss mo na sila at gustong-gusto mo silang lapitan. Pwedeng gusto mong mag-offer ng pagmamahal sa kanila, o gusto mong mag-share ng blessings, o gusto mong magbigay ng suporta, o gusto mong ipaalam sa kanila na naaalala mo sila kahit magkalayo kayo. Baka ang iba po sa inyo ay matagal mo nang hindi nakikita ang iyong family. Matagal mo na sigurong gustong gawin iyan, natatakot ka lang po or naduduwag ka lang. Example, ikaw po yung nakagawa ng rason kung bakit kayo nagkahiwalay ng iyong asawa at mga anak. Kaya parang unti-unti kang lumalapit. At ayun nga po, dahil may nakaharang na hindi maganda sa pagitan po ninyo. Kaya parang mabagal po yung paglapit mo sa kanila dahil yan po yung rason. Dahil po dyan sa rason na, mga rason na namamagitan sa inyo. Ang Ten of Swords, painful endings. At hindi lang po painful. Para po sa iba, yan po ay hindi magandang karanasan. Pwedeng napakasakit na karanasan na pwedeng hindi mo makalimutan or mahirap kalimutan. Or pwedeng para sa iba ay mahirap hanapan ng kapatawaran. Parang ganon. Or mahirap intindihin. Or hindi ganon kadali para patawarin ang isang taong nakagawa ng kasalanan. Parang ganon po. Example lang po yan. Basta hindi siya ordinaryong sakit. Kung kayo po ay ang Knight of Cups, ay unti-unti ka na gumagawa ng movement. Ayun nga po, siguro namimiss mo na rin yung family mo. Kahit na ang iba po siguro sa inyo ay mayroon na ring bagong family. Kaso syempre naalala nyo pa rin yung dati mong family.
Go lang po at huwag ka pong matakot dahil nandyan po ang iyong mga guardian angels nakaalalay sa'yo. Pwedeng sila rin ang nag-uudyok sa'yo para gawin mo yung iniisip mo na lumapit sa kanila. Damhin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo sa'yo. Pakinggan mo ang dinidikta sa'yo ng intuition mo or ng konsensya mo at yan po ang mga guardian angels mo. Ang action na ginagawa mo na iyan ngayon ay dahil po yan sa pagmamahal mo sa iyong past person o sa family mo, lalong-lalo na sa may mga anak. Ang inner strength mo ay ang pagmamahal mo. At kapag nagawa mo po yung sinasabi ng intuition mo sa'yo, ay magkakaroon ka ng mas magaan na pakiramdam at mas gagaan yung buhay mo. At ayon pa dito sa card mo, magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo. Tulad dito sa isang tarot deck natin na sisikat ang araw sa buhay mo. Dahil kapag nagawa mo yung pinapagawa sa'yo ng mga guides mo, ng angels mo, ayan po ay magbibigay sa'yo ng happiness at sobrang kagalakan sa puso mo. Yan po. Example, may iba ka pong family. So, ibig sabihin, huwag mo pong kalimutan ang pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa mga anak mo. Kung meron kayong mga anak sa una mong asawa, example lang po yan. Siyempre, kailangan nyo pa rin alalahanin yung tungkol sa mga financial support at emotional support na kailangan nila. Hindi naman po ibig sabihin, pag meron po kayong iba ng family, ay kakalimutan nyo na lang po basta yung nauna mong family. Ayan po. Sa tingin ko naman po sa mga wala naman pong bagong pamilya, kumbaga ay nagkaroon lang po kayo ng hindi maayos na paghihiwalay ng iyong asawa, ay tingin ko po gusto mo lang pong makipag-ayos at ayusin ulit ang inyong nasirang family. Gusto mo nang lumapit, humingi ng kapatawaran, gusto mo mag-offer ng iyong pagmamahal ulit sa iyong minamahal na asawa at mga anak. Yan po yung nakikita ko. So, magiging successful ka po sa pinaplano mo na iyan dahil nasa tabi mo po ang swerte at tagumpay. Kailangan mo lang pong magiging tapat at totoo sa iyong mga intentions. Ayan po. At sabi ko nga po, guided ka po ng iyong mga guardian angels. Kaya kung gusto mo po na makipag-ayos sa asawa mo at sa mga anak mo at gusto mong mabuo ulit ang inyong masayang pamilya, ay mangyayari po, magiging successful po, magkakaroon po ng magandang pagbabago sa inyong sitwasyon. Kaya ang intention mo na mabuo ulit ang iyong pamilya at magsama-sama ulit kayo na masaya kasama ng iyong mga anak, ay magiging successful po kayo sa inyong mga pinaplano. Kung ano man yung iyong magagandang mga adhikain para sa ginagawa mo ngayong movement para sa iyong mga mahal sa buhay, ay magiging successful ka po. Kung ano man yung iniisip mo, manifestations mo, para sa ikabubuti mo at ng iyong mga mahal sa buhay, ayan din po ang magiging realidad. Magkakaroon po kayo ng masaya at buong pamilya ulit at magiging masaya ulit kayong lahat. Magkakaroon ulit kayo ng totoong joy at happiness po kasama ng iyong family. Pasensya na po kayo kung napakaingay ng aking paligid. Kaya medyo nadidistract din po ako sa aking pagbabasa po. Maraming salamat sa inyong pag-uunawa. Sa mga singles naman na gustong lumapit at makipagbalikan sa iyong past person,
ay sundin lang po ang sinasabi po ng iyong inner guidance at magiging successful ka po sa iyong mga intensyon. Kailangan mo lang pong maging tapat at maging totoo. At nasa tabi mo po ang success at tagumpay sa iyong mga pinaplano or sa iyong magandang intensyon towards sa iyong past person. Ayun, magiging successful po kayo. Kung gusto mong makipagbalikan, ay nandito po yung fortune. Ibig sabihin, magiging maganda po ang resulta ng inyong pinaplano po. Ayun. At para naman po sa iba na gustong lumapit sa kanilang mga kababata o mga kaibigan, kung saan nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan, o baka nag-away-away kayo, nagkasamaan ng loob, at gusto mong mag-reach out para makipag-ayos sa kanya, kung ano man ang inyong naging problema, ay magkakaayos po kayo. Ayun, success ka rin sa iyong mga pinaplano, sa iyong mabuting intensyon. Kailangan mo lang pong maging tapat at totoo. Ayun, sundin lamang po ang sinasabi ng iyong puso, ng iyong intuition. At yan ang makakatulong sa iyo kung saan magbibigay sa iyo ng joy at happiness. Siyempre po, mas nakakagaan po ng pakiramdam, mas magaan sa buhay yung wala po kayong iniisip na meron po kayong mga taong kagalit, nakasamaan ng loob, meron po kayong ibang pamilya o dating pamilya na inyong tinalikuran at kinalimutan na. Mas masarap po sa pakiramdam pag wala na pong ganon, yung nakipag-ayos na kayo. Ayan po. So, yan nga po ang gagawin ng iba sa inyo. Kaya meron po tayong card dito na The Sun. Kapag nagawa po ninyo ang magagandang bagay na sinasabi sa inyo ng inyong intuition, ay magkakaroon po ng magandang liwanag sa inyong buhay, lalong-lalo na sa inyong puso. Ayun po. Siyempre, mas magaan po ang inyong buhay. At kapag mas magaan na ang inyong buhay, ay mas magaan din po ang pagpasok po sa inyo na mga swerte ng maraming blessing at kasaganaan po sa inyong buhay. Ayan po. So, Gemini, sundin lamang po ang sinasabi sa inyo ng inyong puso. Magiging masaya kayo at magiging successful kayo sa inyong magandang mga intentions para sa mga tao na nagawa ninyo ng hindi maganda or sa pamamagitan mo at ng tao na nagkaroon po kayo ng hindi maayos na sitwasyon or hindi maayos na pagkakaunawaan or mga misunderstandings, ayan, mga pag-aaway-away. So, kapag naayos po ninyo yan, ay mas masarap na po sa pakiramdam. Kasama nyo po ang inyong mga guardian angels, kaya go lang po. Gawin po ninyo kung ano yung sinasabi sa inyo ng inyong intuition. Okay? So, kung nagustuhan po ninyo itong aking reading ngayon, please like at subscribe po ng aking channel. See you next video po. God bless. Bye-bye.